What's up guys, good day and welcome back dito sa Entong's World Channel. So andito na ulit tayo sa province para i-update ko kayo kung ano yung situation dito sa ating farm. So samahan nyo for today, let's go silipin natin itong ating farm. So good day sa inyo mga tropa and welcome back dito sa Entong's World Channel. Bali andito na nga tayo sa province ulit para ipakita yung update dito sa ating mini garden or chicken garden. And ayan, i-update ko kayo sa mga pangyayari dito. So ito na yung update sa ating chicken garden. Yung mga frog grass natin, ayan, unti-unti nang kumakalat. And yung mga halaman natin dito sa left side, nabubuhay naman na sila. So tignan nyo yung mga spider plants natin, yung ephesia, ayan, and update sa kanila. And itong isang ephesia, tingnan nyo, nagkaroon na siya ng bulaklak, same dun sa kanyang mother plant. And ito yung ating mother plant na ephesia, ayan, may mga bulaklak na siya. So ngayon lang natin nakita kung ano yung itsura ng magiging flowers nila. Meron siyang isa, dalawa, tatlo, yun. So ayan yung update sa ating ephesia. And yung ating mga Vietnam rose, ayan, buhay na. So kanina umaga tinanggal natin yung ibang mga damo or yung mga unwanted grass na tumubo dyan. So meron pa rin mga natira pero lilinisan din natin yan. Isa nating Vietnam rose, tignan nyo naman, buhay na buhay yung kanyang mga stem. So inintay na lang natin siyang magkaroon pa ng additional na dahon kasi nga tinatry natin or pinapractice natin magpabuhay ng ganito, pero madali lang naman siyang buhayin. Yun nga lang, gagayahin natin yung sa Vietnam kasi nga itong idea na to nakuha lang din natin sa social media, and may mga nakita tayo nagpo-post na nag-aalaga ng ganito. Karamihan sa kanila, kung hindi bonsai na Vietnam rose, meron silang mga alaga na ganito. Ganyan yung setup. So binutas lang yung mga container, dyan natin sinut yung mga stem ng Vietnam rose. So hintayin na lang natin siya magkaroon ng flowers. Tayo dito sa ating pinaka main topic, which is yung ating mga Japanese bantam and yung ating mga Tai Chabo. So ayan, may bad news na tayo dito. Kung mapapansin ninyo, ang natira na lang dito sa ating breeding pen is yung ating lavender mattel na naglilimlim. So yung nandito sa left side, wala na yung ating benjarong na broodcock. So bad news guys, ang nangyari sa ating benjarong na broodcock, yun nga, nung pumunta tayo ng Manila, so iniwan natin siya dito sa ating breeding pen, and tiwala naman tayo na walang mangyayaring masama sa kanya. So yun na nga, ang nangyari, since maraming daga dito sa area namin, nagtiwala ako masyado na hindi nila kakainin yung mga adult size na Tai Chabo natin. So ayan, nangyari, kinain nga yung broodcock. Sad to say, wala na tayong broodcock. Ang natira na lang sa atin yung hen. So yun nga, napaka sad na ganun yung nangyari. Isang beses pa lang natin siyang binread, pero yun nga, yun talaga. Sa breeding matututo tayo. So yun ang disadvantage naman ng ganitong klaseng kulungan. Sa mga nag-uumpisa dyan or mag-uumpisa pa lang ng pag-aalaga ng chabo or yung mga kahit anong klase ng mga livestock na mga manok, ganyan, sa mga nag-i-start, i-advise ko lang kayo na kapag sobrang liliit ng mga alaga ninyo like chabo at hindi naman Texas yung mga yan, or hindi naman sila malalaking breed, much better na kapag bumili kayong ganito, doble nyo ng screen, or mas maganda magpagawa na lang kayo ng kulungan na hindi ganito kalalaking butas. Kasi nga tulad ng nangyari dito sa ating farm, yung mga alaga natin, ayan, tuwang-tuwa pa nga tayo last time kasi nga tignan nyo ang ganda ng pagkakaset up natin. Meron siyang hollow blocks, tapos ito galvanized na to, and easy to install na lang. So yun nga, ang disadvantage nga kapag mag-aalaga kayo ng maliliit na breed is yung ganito, napakaluwang ng mga butas, madaling pasukin ng daga, lalo pag yung mga daga is napaka aggressive or talagang gutom na gutom.
titirahin talaga nila yung mga alaga ninyo. So dito, ang ginawa natin kasi iniwan na lang natin yung cock dito or yung brood cock natin kasi nga dito siya mas gumaganda yung katawan niya, nakakatuka siya ng minerals diyan sa lupa. Tapos yung mga dumi nila mas madali kasing matuyo kapag nandiyan kasi direkta na sa lupa. Unlike pag nandun sila sa cage, minsan nadudumihan yung mga balahibo nila, hindi gaya na nandito natutuyo na kaagad dito sa lupa yung kanilang mga dumi. Yan ang kagandaan pa rito kasi yung mga breeders natin mas nagkaroon sila ng maraming itlog, natuto rin silang magliblim, and at the same time nakapagpisa sila kasi yung setup na ganito ginaya lang din natin sa ibang nag-aalaga ng manok, which is yun naman yung mas gusto ng mga alaga nating manok kasi nga yung mga ganito na nakakalaykay sila ng minerals, yan yung mas maganda para sa kanila, mas naging healthy sila, tapos hindi sila na-stress unlike sa mga ganito. Yan, itong mga yung tie cage na kung tawagin, kulob yung kanilang kulungan, minsan dyan na lang sila mangingitlog sa pinaka bedding niya, hindi na nila lililiman. At yun guys, so kung meron man tayong bad news, meron pa rin naman tayong good news kasi nga nung namatay yung ating Benjarong cock or Benjarong na brood cock, meron naman siyang nag-produce na mga pasisiw. So papakita namin sa inyo, or papakita ko sa inyo yung mga pasisiw natin, and sana magkaroon siya ng mga lalaking produce kasi yun yung gagamitin natin yan, ibaback to mother natin para makapagparami ulit tayo ng ating mga Benjarong Chabo kasi yan yung mga color na gusto natin. Tapos yung ibang update din dito sa ating mga Chabo papakita pa natin. So guys, proceed tayo kaagad dito sa ating produce or dito sa ating mga napalahiyan na Benjarong. Ayan. So ito yung Benjarong hen natin. Ayun, napakaganda guys. So ayan. May mancha sa ulo. Guys, mancha yan, hindi yan sugat. So, itong Benjarong hen natin, ito yung pair nung ating brood cock before na tinatry natin kung makapaglimlim ba siya. So, good news na nakapag-produce siya ng 9 chicks. So, 9/9. Perfect score kumbaga. Napisa niya lahat ng kanyang itlog. So, yung mga sisiw niya, medyo mailap nga lang guys at medyo matapang siya. So, ngayon, ganyan na siya karami ngayon. Titingnan nga natin yung iba, napaka short legs, pero yun, hindi natin makuha kasi medyo matapang tong hen natin, baka mabulabog. Ayun, ito guys, ayan. Zoom natin ito yung nakikita natin magiging kapalit ng ating brood cock. So parang ano na siya parang na siyang cock. Tapos yung iba dito hindi pa natin sure kung magiging hen or magiging cock. Yan guys, 9/9. So ang ganda sana na i-breed pa ulit nung ating Benjarong, kaso nga lang ganun nangyari. So sana maparami pa natin ulit to after 7 months kasi yun yung ganung age natin na breed tong ating Benjarong hen tsaka yung ating brood cock before. So yung iba dito yellow legs, yung iba naman green legs. So mas gusto kasi natin yung green legs guys kasi ganun yung mga Benjarong dun sa Thailand. And ito may nakikita naman na tayo na magaganda yung stance. So yung iba sobrang ikli talaga ng paa. Yan guys, yan. May mga medium legs din naman pero karamihan short legs. So ayun na yung short legs to guys. Ayan, short leg yan. Ayun. Sobrang ikli. Tapos yung isa pa medium leg pero green leg siya. So ayan, ito short leg pa to. Ayan. Ayun, nagtago. So sana maparami natin guys. And pasilip pa natin yung iba nating mga palahi dito na inaalagaan. So sa mga viewers natin dyan, shoutout sa inyo. Papakita pa natin yung iba nating mga alaga. Ito namang next guys, ito yung ating Beer Chen. Ayan, Beer Chen. Galing kay NG si Backyard. So sabi niya R-line daw to. Ito Beer Chen to. Kaso nga lang hindi masyadong marami yung kanyang silver dun sa kanyang bandang leeg. Hindi pa tayo masyadong expert sa mga ganitong kulay. So sa mga marunong dyan, sa mga nakauna, pa-comment down naman kung anong kulay ito. Pero alam ko Beer Chen to
Ito yung ating magiging future broodcock. I-prepare natin dun sa hen. So, ito, maganda rin naman yung stance niya. Ang kalangan natin pure black eh, pero may tumubo na dun sa bandang leeg niya na silver color. So, ayan guys. So, napaka-pogi. Sana naman maparami pa natin to sa mga susunod na buwan kasi kung may nawala, may kapalit. Ayan. And tomorrow guys, magba-vaccine tayo ng mga alaga nating tiyabo kasi nga mas maganda na rin yung protected sila or may pang depensa sila sa mga avian ano ba tawag doon? Newcastle's disease. So yun, kapag naka-experience kayo nun tapos walang vaccine yung mga alaga nyo, nako, tepok lahat yan, sunod-sunod yun, domino effect. Na-try na namin yan before sa mga alaga naming native, kaya ngayong malamig yung panahon, pabago-bago yung weather, mas magandang may prevention tayo guys. So ayan, ito yung ating mga tapang ayan yung ating mga pasisiw ngayon. Dito sa ating mga black mottled na lahi, itong dalawa dito sure na black mottled na to. Akala natin before itong mga pasisiw natin na itong black mottled na to kasi akala natin yung hen na, na nagamit natin is pure white, tapos yung broodcock natin is yung black mottled. So akala natin yun, pero ito nakita natin na hindi, kasi yung color niya malayong malayo dun sa mga palahi natin na yung hen is pure white tapos yung tatay yung black mottled. So ito yung mga anak naman nun. Ayan. Kita ninyo, ang layo sa pure to pure na black mottled. So ganyan pala yung magiging resulta kapag pinag-cross nyo sila. Medyo maganda rin naman tong mga palabas natin na to, pero mas nagagandahan kasi ako dito. Oreo talaga yung kulay niya, black and white. Ayan. So ganito yung kulay ng black mottled guys. Pero ito, tingin natin hen na to eh. Tsaka itong isa medyo matamlay nga lang siya. Pero nagamot na natin to guys kasi nung mga nakarang araw or nung umuwi tayo last time, hindi ganito kalalakas tong mga to. Tapos meron diyan tumain ng kulay pula. So ngayon na-solve naman natin yung problem na yon, and bukas i-vaccine na rin natin itong mga to. Last guys, dito sa mga palahi natin, ayan, black mottled pa rin guys. Ito yung original natin na breeder na nanggaling kay Sir JB's backyard. So ayan, meron tayong 5 sisiw na produce. Ayan, hindi natin alam kung ilan yung kakarel dito. Sana magkaroon ng kakarel, pero tingnan natin ito magiging kakarel yun yung pure white na yun, pero magkakaroon pa rin naman ng spot yan. Unti-unti silang nagkakaroon ng black sa katawan nila. Ayan guys, ang healthy nila sa mga nag-PPM sa atin, wala pa po tayong available kasi pararamihin muna natin. So ito yung ating mga black mottled kasi nagugustuhan din nila yung kulay tignan nyo naman, napakaganda black and white. Tapos yung mga natin na ganito, sana maalagaan natin mabuti. So guys, last natin papakita itong ating mga Japanese bantam. Ito yung ating isang broodcock. Hindi pa rin natin nabenta guys kasi nung may bumibili, nasa Manila tayo. So ngayon tinatry natin i-post ulit. And yung ating mga hen, ayan, mga hen natin. Tapos ito yung pinaka natitirang broodcock, yung ating black mottled. Nagmult niya yung sa may bandang leg niya, hindi ko alam kung anong nangyari, baka nakipagtukaan ito. Tanggal yung balahibo dun sa may palibot ng palong niya. Ayan sa gilid, hindi lang masyadong halata, pero ayan guys, labas natin yung ating tapang niya guys. Ayan pogi ay ating broodcock na black mottled. Hindi pa natin napapaliguan kasi busy pa tayo. Try natin next day, paliguan natin itong mga to, pero unahin natin yung vaccine guys. Mas maganda kasi pag protected sila and mas safe sa peste. So yung peste kasi kapag talagang tumama sa inyong mga manukan, ako sunod-sunod na. Ayan. So, try natin i-breed ulit niyan, pero palalakin muna natin yung mga sisiw. Tsaka ayusin natin yung kulungan guys kasi
yun nga, disadvantage nun, madali siyang dagain. Next natin yung ating black mottled cross sa white. Ayan yung kanyang produce, oh. Sa may sa may gusto, ayan, PM lang kayo guys sa ating Facebook page. And pinaka last, ayan, yung ating shamo. So yan, yung shamo natin naman, hanapan din natin ng pair niyan. Try nating manguha doon sa pinanggalingan nito kasi para may ano rin siya, mayroon din siyang maging lahi dito sa ating farm. Ng ating video for today guys, in-update ko lang kayo dito sa ating mga alaga, and next time papakita natin yung magiging kulungan ng mga to kasi meron tayong pinagawa. So papakita ko yung design natin yan kapag nagawa na, kasi mas magandang ilipat sila doon, mas madaling linisan, and hindi tayo mahihirapan sa pagpapalahi natin kasi nga pwede natin siyang gawing breeding pen, and pwede rin siyang gawing brooding cage sa mga sisiw. So yung setup na yon or yung design na yon, tinry natin kung kaya nung karpintero na gagawa. So yun lang muna ang ating video for today guys. Sa mga nanonood, shoutout sa inyo, and sa mga manonood pa, kita-kita tayo ulit next vlog dito sa Entong's World, and happy farming sa inyong lahat. God bless po, ingat po lagi, bye bye.